So meron na akong sapat na gems para mag-spin dito at nakaabot tayo ng PT para makuha lang tong si Muscular Sorcerer. Wala pa ding nakuha. 390 to na. Dadahan-dahanin na lang natin yan. Okay, legendary bago mag PT. Malay nyo, humabol pa. Swordsman. Okay. Isa. Yan, 399 na yung PT natin. Sure ball na yan. Uy, ba't wala? Okay. Ito na, 400. Kailangan pa pala paubutin ng 400. Okay. Let's go. Nakuha na natin si Toji. Okay, so nakita nyo na nakuha ko na itong si Toji, ang Muscular Sorcerer. At nag-spin ako sa kanya ng kanyang stat para mabago, hindi masyado masakit sa mata. At nakakuha tayo ng A+ sa damage. Eto, saka ko na yun papalitan. Pero gusto muna tayo dyan. Pero hindi naman yan talaga yung agenda natin ngayong araw. Dahil nga sa nakuha na natin yung si Muscular Sorcerer, hindi pa natin na-evolve tong si Garp. Nakita mo ba yan? Ito kasing yung B- na yan, hindi ko mapalitan. Paano ko i-evolve yan? Kung ganyan, naka B-. At wala rin akong, Frostbind. Hindi ko na talaga mapapalitan yan. Mag-grind na naman ulit ako ng matagal para lang mapalitan yan. So, ang gagawin ko, ikakrap ko na tong item niya na Marine Sat. Sobrang hirap talaga kunin na itong Star Rift Blue. Ang dami ko nang nakuhang star, dahil papalit-palit ako ng mga raids, ng mga challenges para lang makakuha ng mga star na to. Nakakuha na ako ng 23 dito sa red, 20 rito sa blue, sa purple, 15 dito sa blue. Itong rainbow na to, hinantay ko na lang siya dun sa may challenges kasi hindi ko naman nakukuha yung chances niya na 5% ata. Kaya inantay ko na lang yung guaranteed na makukuha talaga siya sa challenges. Okay, craft na natin to. Okay, sa unevolved meron siyang damage na 1,171. Tapos sa A+ yung range niya. Wala ko magiging S yan. Dapat na maging S yan. Ay, hindi umangat. Bakit hindi umangat? A- pa din. Walang nagbago. Na-evolve lang siya. Ayun na yun. Ang galing. Ang galing, AA. Ang galing. AA. Uy! Nagbago pala. Sorry, AD. Nag-doubt ako sa'yo. Alam ko naman na hindi mo papabayaan. Kaya okay na yan. Kung may pang trade roll tayo. Wala. Tingnan natin itsura niya. Parang wala nagbago. Nakalimutan ko na itsura niya. Nakaubad ba talaga siya? Di ata nakaubad kanina. Ay na tayo nagbago. Napunta lang yung damit niya ron sa likod. Sayang, dapat siya. Hindi nakuha natin. Ano bang banner ngayon? Muscular Sorcerer. Flame Dragon King. Meron na ako niyan. Binalik na ulit to. Binago yung itsura nila. Pangit ka bonding. Without further ado, let's showcase this bad boy. Tingnan natin kung hanggang saan ba ang kakayanin nito. Yo, meron na tayong sapat na pera para ma-grade natin tong si Garp. Okay. Isa, Garp na muna. Na nagdi-deal ng 1,440 kada 6.4 seconds. Okay, so i-upgrade natin yan. Ang isa, triple shot, 6k. Pangalawa, ano to? Ay, yung suntok. Colossal detonation. Ito yung may ito na yung bago, Galactic Collision. Tingnan natin to. Bam! Full AoE. May 28,147 damage kada 14.7 seconds. Dapat talaga ginawa nating S yung cooldown nito para mabilis Kada 13 seconds nakakaano siya. Meron siyang damage kada 13.8 seconds. Babaguhin natin yan. Kailangan makakuha tayo dyan ng kahit A man lang. Kasi sayang ayaw na may B. Ilang grab ang malalagay natin? 3 pa din. Pero full AoE na sila.
Alam niyo na siguro ang mangyayari sa susunod. Siyempre, kukunin natin yung ano niyan, DPS. Okay. Makakuha na natin tong DPS. Umpisa na natin sa damage. 30,438. Ayan. Tapos, ang gagawin natin ay i-multiply natin siya sa 3. Kasi tatlo yung nalalagay niya. 91,314. Tapos, i-divide natin sa SPA niya. Scale per second. 13.8. Yan. 6,616 per seconds yung damage niya. Okay. Not bad. Mataas na din yun. Pero parang... Tatlo na sila niyan eh. Hindi parang mas mataas yung ano. Itong si ano Natsu, mas mataas ata yung damage siya. Kasi ang alam ko 10k ata yung DPS niya nung kinuha natin nung last video. Kung di mo pa napapanood, syempre, panoorin mo na. Umabot ng 10k, dito 6k lang. Kaya sa tingin ko ang pinakabagay sa kanya na na trait is yung Almighty. Kasi magkakaroon ka ng chance na mag-deal yung unit mo ng damage na 280% ata plus ganon. Tapos nababawasan na rin yung ano niya, SPA niya, tapos dadagdag yung ano niya, range. So maganda yon. So tignan lang natin kung saan naabot tong tatlong to. Long garp, kung anong wave siya aabot. Patingin ko mga 60 siguro. Or 59. Ayun, hanggang doon lang nagre-range. 60 to 65 siguro, ganon, range niya. Ang bangis pala nito, kapag mataas yung mo, graphics mo. Ito, bang! Try natin todo. Kaso maglalag talaga ako neto ng sobra eh. Ayun na. Bang! Kita mo talaga yung conqueror sa akin niya. May pula siya dito banda eh. Ayun oh. Ooh. Ayun lang, share ko lang. Naangasan ako sa niya, animation niya. Okay, so tingin ko dito na tumatatapos. Wave 16 na. At hindi pa rin nila napapatay. Kapag lumabas na yung boss dito. Ayun, si Buggy. Pag lumabas na yan, siya na ang tatapos sa lahat. Dahil nga si Buggy ay nagtatransform pa. Tapos ang bilis niya maglakad. Kung nilapag ko rito yung slow, baka magkaroon pa sila ng chance na manalo. Pero we're not gonna do that. Just let my garp cook. Bam. Kita ang tsura ni Buggy dito no? Walang muka. Wala na. Dito na talaga ito matatapos. May transform pa to eh. Alam ko nagiging parang kotse to eh. Nakasakay siya sa kotse pala. Nagiging parang kotse. Wala na. Hindi niya na yun mapapatay. Ang hina ng damage nila eh, no? Ay, hindi pa pala kasi max yung level nila. 56 pa lang. Pero, pwede na rin yung damage niya, no? Ano ba to? Oh, tama. A na yung niya, diba? Damage. Tapos yung range yung naging S. Kaya baka lahi range niya. Din na. Kasi full AOE siya. Ang mga mahalaga sa full AOE is yung range niya tapos yung damage. Kasi kapag full AOE, sakop talaga lahat, oh. Pwede ko nga dapat yan. Tingin ko, dapat tong mga garp, dito sila nilalagay, oh. Para sakop lahat. Dito pala. Dito banda. Diyan banda nilalagay. And, we're done. Okay, so natapos na yung Infinite. At tingin ko nga, dito ko na rin tatapusin tong video na to. Salamat sa panonood at see you guys next time.